Sinulit ko ang pagkakataong kasama ko ang nobyo ko dahil wala sina mama at papa sa bahay. Kaya, hello Ate Ann, good day po sa'yo. Magbabahagi lang po ako ng kwento dito sa page mo. Please hide my identity. Call me Trina, 21 years old. Alam kong mali ang ginawa ko Ate Ann sa panahong wala sina papa at mama sa bahay. Isang araw habang nasa probinsya ang mga magulang ko Ate Ann. May nagawa akong pagkakamali. Hindi ako sumama sa kanila dahil sa may pasok pa ako sa school. Kaya nasa bahay lang ako mag-isa. Sa panahong bored na bored ako, ay naisip kung papuntahin sa bahay ko aking nobyo para kahit papaano may kausap ako. Pero hindi ko inaasahan na sa simpleng kwentuhan namin ay nauwi sa Ate Ann, nawala sa isip ko na nasa bahay pala kami ng aking mga magulang. Sa oras na kasama ko aking nobyo ay unang subok ko sa pakikipagbakbakan, Ate Ann, masakit na marapsa. Kaya pala pinagbabawal ng mga magulang ko na manood ako ng mga romantic movie. Dahil sa panahon ngayon maraming minor de edad na maaga at nagkakaroon na ng anak dahil at naging isa na ako sa babaeng maroon, Ate Ann. Hindi ko inaasahan ako ng sinasabi nilang langit. Sa mismong bahay pa namin naganap, kinabukasan ay sinabi ng mga magulang ko na 4 na araw silang magstay sa province. Kaya sa loob na 4 na araw na iyon, ay magdamag kung kasama ang nobyo ko sa bahay. 3 araw din kaming tean, hanggang sa umuwi ng bahay ang aking mga magulang nang hindi nila alam ang pinaggagawa ko. Lumipas ang 1 buwan, ay hindi na ako dinatnan ng dalaw. Hindi ko rin alam noon kung ano ang mga senyales kapag ikaw ay buntis. Panay tulog ako nung mga oras na iyon at tamad na akong pumasok sa school. Walang ganang kumain, laging nagmumukmok sa kwarto. Kaya kinausap na ako ng mga magulang ko kung may dinaramdam ba daw ako. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko. Sabi ng mama, imposible ang nasa isip ko. Paano ka naman mabubuntis na wala ka namang nobyo? Sa sinabi ng mama ko sa oras na iyon, nagkaroon ako ng idea na baka totoo ang hinala ni mama na ako'y buntis. Ate Ane, walang mapaglagyan ng kaba at takot ko na baka malaman nila ang katotohanan. Hindi alam ng mga magulang ko na may nobyo ako, nilihim ko ito sa kanila Ate Ann. Dahil sa pinagbawalan nila ako na magkaroon ng nobyo, hanggat hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero sa ay nagawa kong lokohin ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko sa mga oras na iyon. Kinabukasan pumunta ako sa isang pharmacy para siguraduhin kung buntis nga ba ako. Bumili ako ng pregnancy kit, Ate Ann. Umiiyak akong nalaman na buntis nga talaga ako. Kaya sa oras na iyon ay sinabi ko sa nobyo ko na nabuntis niya ako. Masaya naman ang nobyo ko, pero sinabi niyang, paano naman natin bubuhayin ang bata na nasa sinapupunan mo na parehas lang tayo nag-aaral pa? Fast forward, umuwi ako ng bahay nang wala sa sarili ko hanggang sa hinimatay ako sa sobrang pag-iisip. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako that time. Pagising ko, umiiyak na aking ina sa kadahilanang nalaman niya ang pagbubuntis ko. Umiiyak akong humihingi ng tawad dahil hindi ko natupad ang gusto nila na makapagtapos ako ng pag-aaral. Sa ngayon, huminto ako sa pag-aaral para ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Hindi ko alam kung makakaya ko ba ang lahat ng ito, Trina.